And without further ado, I would like to remind the media, since we already asked the pilots questions earlier, so we'll limit your questions to one question, no more follow-up. Okay? And I'm sure the pilots has explained the paramotor and what they will be doing here. So yung mga hindi pa natanong, yun na muna ang itanong natin. Yung mga natanong, lawak na po. Please, one question each, no more follow-up. And good afternoon, welcome to SM Legazpi, everyone. Thank you very much, SM, also for having the whole gang here this afternoon. And welcome to the press conference of the first Makati Festival Paramotor Air Show. And the guy responsible for bringing this great group here to Legazpi, the pilots, the friends, and everybody to give us a beautiful air show is no other than Mr. Eric Diaz. Good afternoon po, Good afternoon, press people from Legazpi, media people from Legazpi. Salamat natin na pinaunahan niyo sa mga invitasyon para din sa press conference kan first Magayon Festival Paramotor Show. Nakulaw na ito umahan ko na di ka mo nagduwaluwang, magtindig. Ang iba dyan, amigo ko, ang iba bibig ko sa mando. Pero ako nagpapasalamat sa ito. Sama sa mga nakaistoryahan sa prior kay Nino si Sir Bobby Ala, kan Alcoba. Sabi ko, tabangin daw ko Bob na imbitaron. So, sa mga imbitaron ni Sir Bob, maray na hapon. So, ibang grupo man na nag-press ko na kami sa Ramal daw, maray na hapon matulog. Maugmahon po ako kaya ako hindi sa tuyan yan. Ang mga minasunod. As ako yung partner din sa Bilisip na para motoring, day iba ko din si Sir Aris Mendoza. Sarap siya taga-nabis kaya. Pagkabag si Sir Aris sabi, papakimala rin, siya ang pinaka-main pilot ko. We also have here with us another pilot, si Sir Leslie Gomez from Gapan Tarlac. So, Gapan Tarlac, si Leslie Gomez. Another pilot, kung nailing gusto mga nag-viral na nagpasiring sa may creator, si Dan Bonito. Okay? We also have Darby Benny Villanueva. Si Darby is from Kensan, but he's residing in Manila. So Darbs, thank you for coming in. Natutuwa ako, pinagbigyan mo kami, ha? And then we also have Richmond Perez from Bagawag de Vizcaya. General Mamerto de Vesia. Ang masaya yan si Kuya Richmond kasi nung dumating siya dito from flight, nahuli siya, hindi niya nakita si Mayon. Kaya the following day, maaga siya para makakita siya. Masaya ka dito, Kuya Babs? Okay, welcome po. Thank you very much for coming in. We have also Sir Idelbrado Dacua, okay, from Cebu, also supporting our event here. Si Sir, medyo young looking lang, pero nagpapanaglay pa rin. Young at heart, okay? Of course, nandito si Christian B. Dacua, yung anak niya, ayun, pilot na rin yan. Mga very young pilots of a paraglider. Welcome, Kuya. And then we have also Richie Ortega. From Negros naman, si Sir Richie Ortega. He has been here for quite some time already. Nag-ikot na siya, kaya pero nag-stay pa rin para supportan sa kuyang aktibidades hindi. Especially sa Magayon Festival. We also have Alain Villa Hermosa. Dumaguete, from Dumaguete. Okay, thank you, Sir Alain. Aisen De Leon, and then Sadap, Aisen. Si Aisen. Si Aisen, pasimple pa lang yan, pero he's already flying, has flown 10 times already. So, upward siya. Together with his dad, nandiyan si Nicasio De Leon, from Pangasinan. And then we also have Rochelle Bukag, apprentice pilot na babae from Vizcaya din.
And then we have Mariano Gauco. Ayan. Kaya po sa likod, ang role nila, signal support sa mga paragliders. So we also need them because they have the skill. Kaya hindi basta-basta natutulong ang glider kung paano magpleno pag nasa landing na. Okay? We also have John Castaneda. Kuya John, asan Kuya John? Yeah, thank you very much Kuya John. Okay, and then of course, si Ma'am Michelle Mendoza, wife ni Sir Alex. Hindi ka mo. Hindi ka. Okay. So yan po sa po yung mga bisita from all over the bases, and I'm very happy that when we invited them, walang dalawang isip na to join us. So sir, mga Pops, thank you very much for coming in. Hope we will give them a show. Alright? A round of applause for our pilots. Ngunit, ano magiging pinili mo Just a history background, gusto ko ginala yung history. We started paragliding here in late 2019. And in 2020, we were supposed to have a paragliding accuracy landing championship here in Legazpi. Without us bidding sa international community, para nagigiburo sa inyong paragliding championship accuracy. Unfortunately, everything was said. SM, thank you very much, SM. Ever since the start of the paragliding TV, ang SM niya ang nagsusuporta sa kuya. So I would like to thank SM community, SM management, SM marketing, thank you very much. Ngunyan, ang makalos na nangyari, organized na kabos, hindi naman sa mga hotel sa Calabang, nag-pandemic. So kapag pandemic, kabos na kapagalan, nawala. So hindi na mag-ibo. Kaya nagbago na sa satuyang administrasyon, o pagkatapos ng pandemic, nagbago sa administrasyon, dahil kasi kaya sa Saligas, pinaging governor, nagpaalam na kung kuhayin yung nilalay na paragliding. Hindi man nangyari. Kaya nagsalita si Governor Rex, kaya last year, January, nagpaalam ako, na tinugutan ako, pagkaiguaning Hurricane para motor show, plus so bigapon ng relaunching that paragliding. Kaya I'm very happy with the present administration na mas siguro pa, bigtaw ang katigan. That's why we have this first Mahiron Festival para motor show. Ngunyan, asal gusto kong ibalita sa inyo, ang piliin kong aktibidades na ito, bakulang sumunyan kita mapailing show. We would like to think of an activity that can be sustainable. Meaning to say, bakusa naman yan, may paragliding, bakusa na next year, kung di ko makadevelop, isa ko yung mga sariling piloto, we can have a continuing paragliding or paramotor activity here in Albay, here in Legazpi, as one of our new tourism products. We have tourism products sa dagat. We have tourism products sa dagat. We would have tourism products in here. So it's really fun and adventure here. This will not only be amazing people, we would like it to be exciting and amazing people. Ikot na ako ng Lukaya, tabangan sa araw-araw sa yan. Okay? So anyway, iyan ang satuyang istorya kung nakakitaya ako dito sa paragliding. Pero ngayon, pag sabi ko naman magagawa kayo sa tuyang press conference kita, ngayon maging sustainable but continuing, we will be creating a paragliding school here in Albay, here in Bicol. Tanganin sa mga natural na ligid, makaon, either maging active, either maging pilot for show, or anything na ma-afflict lamang ang buhay nila. So I think with all those motivation, I remember ko, medyo mapagal-pagal na pagpapagabos ng katarabang, pero rin mahiling nito, pag uminayo na naman ini, dakulo na kimatanga. So, with all that note, sana masalutan nila sa kuyang Pilipino, pasalamat ako sa inyong suporta, at media people ka mga nag-signal, kung ano mga nangyayari sa lugar sa Legazpi,
And I hope mag-compensate ko naman na hindi ka karami o hindi mo sa maray-rahay na bagay para sa Sukuyang Probinsya, para sa Sukuyang Siyudad. Mabuhay ang Albay! Salamat sa inyo! Mabuhay ang Legazpi! Sige, si Sai po ang gusto mag-abot. So we are beginning, sir. Please state your name or outfit. Elder James Pandora, online and travel driver. This is the first time that we are here in the province of Albay. We are receiving. This is to pay the public. What is that big fund doing around with I can't pay right, left, and right? Can everybody be a part of it? What are the qualifications? They should, how many training hours they should be trained before they will be hired? Sir, I'll give the microphone to answer to si Captain Aristan Mendoza. Siya po yung partner na Northside paragliding motors. Siya po na discuss kaya sa inyong kaabutan. Ulito ko, ang kaabutan po ni Sir Edwin Bandor, kung ano ba yung electric pa na wala, ano yung electric pa na malaki, paano yung ginagamit ng paraglider, ano ang requirement para ng paraglider ka, ilang oras ng training, siguro isabay na natin ilang gastos mo. Sino ang qualified maging paraglider, tapos ilan ang gagastos ng isang gusto maging paraglider. Okay, magandang hapon po sa lahat, especially sa mga media na dito. Maraming salamat sa SF sa pag-unlak sa amin and the main actor here, makagaling. So, maraming nagtataka kasi nag-iikot dito yung mga big fan na tinatawag natin. So, hindi po siya big fan. We call it paramotors or powered paragliding. Yeah, po yun. So, I've been here last week ago to Ocular area. Ibig sabihin, some test flights sa airport para makita kung feasible po ba ang Bicolandia for these activities. So, nag-test flight po kami and sinubukan po namin sa crater. So, very perfect po yung air and quality. Yun po, sabi ko kanina, no words can say kung gaano kasarap magpalipad ng paramotor sa practice ng Bicolandia. Yun. So, paano ba ma-enter into these sports? Yun. Sarap na lang, harap. Okay. Paano po umentra sa sports na po to? Wala pong ibang maraming requirements, kundi must be physically fit and mentally fit. And syempre, sa mga teenagers, kailangan may consent ng magulang. Kasi itong sports na to is very safe. Pero pag di natin dinaan sa tamang lugar at school, napaka-delikado po yung sports na to. So, in the future, we'll be bringing the school here, the Northside Air Flying Sports Center of the Philippines, to enhance and to teach some local skill. Kasi ang tourism, dapat sustainability dapat. So, we are not from here. So, andito lang po kami para baguhin ang turismo, to enhance yung tourism dito sa Albay. Kasi kulang pa yung sabi ni Kuya Eric, ang Albay is a gem. Kailangan lang linisin to shine more, sabi niya. So, andito po kami. Yun. We're willing to teach locals kung susuportahan ng mabuting mayor at magiting na gobernador, magtutuloy po yung activities dito. Yun. We're putting a school here. Yun po. Salamat. Okay, next question. Jess Magallanes. Norris, question? Hello, good afternoon from Regana News Connect. So, paano natin mamimintain itong sinasabi natin na
kumbaga maipagpapatuloy natin itong event na to. Kasi kung halimbawa is araw lang to for the ngayon, and the following day, the following months, gusto natin ma-pursue ituloy itong para motors sa turismo. Paano natin ito gagawin? And kanina yung nababanggit yun na training, may target ba kayo sir kung ilan yung kailangan mag-aral lang pag-piloto nito sir? So, after po ng Magayan Festival, we're staying for the rest of us. Mga kasama ko instructor, which dito si Captain Harley, si Captain Richmond, and the rest, si Darby, and the rest po. So, depende po yan sa province. Kung bibigyan tayo ng permiso to conduct our school week, andun na po yun, yung nila. Kung pagbibigyan tayo, yun po. Yung sustain sir ng ating turismo, paano natin? We were sustained before habang nagte-train tayo ng local, mag-i-stay po kami dito. We are the one to fly those tourists to come, and yun po, magbubus po ang tourism activity. Sir, aside sa Albay, ano pa yung mayroong ganitong sir, event? Okay. Bukod sa Albay, marami po tayong area dito sa Pilipinas. Pero bawat area may kanya-kanyang katangian. Etong Albay, isa sa pinaka-the best. Kasi dahil kay Daragang Magayon, yan po yung ibebenta namin sa mga turismo. Not only from Philippines, outside the whole world. Yung ibebenta natin sa kanila. May tatanong na ako ng tinanong ni Mr. Bandal kanina, yung how long does it take to teach one of us kung interesado, and how many flying hours na training until pwede na mag-solo? So for safety, we offer 10 days basic ground handling and flying. So yun, 10 days na mag-undergo for kiting. Yung ginagawa namin, yung parang ginagawa sa mga beach na kakait. Marami dito. Pero iba yung kiting dito. Medyo konting risky. So 10 days, after ng 10 days, makakalipad po kayo. Solo with the radio control. So may mga steps po yan. And then meron tayong sinusunod na pattern and hours, flying hours. So hindi ka namin bibitawan hanggang hindi ka pwedeng mag-solo. Yun. So after this training here, I will invite you to other places to do kiting again. Yun. Kasi every places here in the Philippines, meron tayong tinatawag na microclimate. Dito mainit na mainit, sa amin sa Vizcaya malamig. So kailangan mong aralin yung mga tinatawag natin to become a better pilot. Kailangan mong lumipad sa mainit, sa malamig, sa malakas na hangin, sa mahinang hangin. Kailangan mong ma-adapt lahat yun to become a better pilot. Yun po yung ginagawa namin, step by step. After 10 days basic training course, meron tayong step up, level up na tinatawag. Yun po. Sir, how much for basic? We offer 60,000 for 10 days. So this is not leisure na pichi-pichi lang. Ito po yung not everybody kaya mag-enter. Pero meron po tayong ginagawang paraan with our partner, Kuya Eric, para lahat ng taga Bicolandia may experience. So magpapabricate po tayo ng ganito para ma-lessen the price. Kasi medyo mahal kasi in-order natin to sa ibang bansa. Yun po. I'd like to add also, sinabi ni Sir, ni Kuya Aris, that it would take you hours or even days para mag-practice. Kumisan, ang hours na yan or days na yan, minasurubra pa sa 10 aldaw. Kumisan, sa 10 aldaw ka na, di mo kung mapatindog kimarayan glider. So talaga, it's more of a skill, it's more of a feeling. Feel mo sa air. Pero ang pinaka-importante rin, di nga ni Pirmi kasi, you have to respect the wind. Respeto sa nature. Kaya kagayunan kang sports na yun, yan mo sa respeto mo sa palibutan mo.
hindi mo man kaya pamadahan ng amparos, dapat irrespetar mo ang paros nga rin maging maray ka para kayo. Okay? Sa rupa, medyo mahal. Magkano ito, Kuya Alice? Ang isang buo. This one plus a wing, you would spend 500,000. Ang motor, nagbe-breakdown. Nagkakato. So may maintenance. Ang wing, may lifespan. So meaning to say, pag na-reach mo na sa lifespan na ito, di mo na ipaglayo, ito makukompromise ng safety mo. Kaya so nagpaparagliding tandem, so naglulunan, nagpapasayro, nag-charge in a certain amount because after nagamit mo ang wing, kung di ka paraglider, masalida ka na mag-wing. So it is just reasonable enough that we charge. We charge the people who would like to ride, and then sa gamit, and then sa professional skills nila. Because not everybody can fly somebody else. Siguro, pag ako piloto, pero sa safety ko pigisip ko pa sa safety ng dunad ko. So that's a lot of responsibility. Diba? That's why we have to hone our skills. Taba kung masana buhay mo ang dadaraon mo, pati buhay kiba. Medyo expensive, pero this is a very beautiful tourism activity sa Legazpi, especially that we have a view na sarong angulo na sa nahiling. Pag dinara mo ang sarong bisita sa sarong ibang angulo, na sinang masasabi ko din, amazing. Wow! Si Kuya Paps, kahit hindi na tubigyan ng talent fee, masaya na to. Bakit? Because he was able to, the number 4 guy, who was able to climb over the peak of Mayon without hiking, with only spending an hour and 20 minutes yata, and 4 liters of gas. So, mga kuya, mga ates, from the press people, I just would like to excite you more. When you fly going to Mayon, kaya ka nagtutukan because sarong gusto mong sakripisyo na maabot mo ito. Pero pag abot naman, gusto ka pagalan mo, masabi ka, wow. Pag-iling mo din sa ibang side, wow. Pag-iling mo din sa ibang side, wow. Iyan ang climber. Pero, kung di ka paraglider, makasakat ka duman, limutan mo, di ka mag-ibang masasabi, kundi, wow. Pero it would only take you 1 hour and a half. Alam mo, ang sarong sa difícil sa buhay ng ini, ang panahon. Maubos ka isarong aldaw o 2 aldaw sa sarong oras, nakulog kang magigibo sa ibang aldaw. Nabata ang oras, lena na ibabalik. Anyway, di mo na dapat mag-sermon Pero, iyon ang nahihiling kong kagayunan. Number 2 nahihiling kong kagayunan, kita baga, prone kita sa mga aksidente. May maturo ka dyan, susunod aeroplano, na nawara, pero days bago na ako. Consider na karami sa may crater, this particular thing, having a skilled pilot, can be used for rescue. Okay, kita, mas loko kita kisa sa balon loko. Mas loko kita, may pag-isip kita karahayan pa. Okay? So, yun mas na gusto kong idagdag. Not unless may question nila rin siya. Yes sir, good afternoon. Jess Magallanes from Radyo Bravo. Interesado silang sa mga pag-iwa sa broadcast si Mr. Joshua kasi pag nag-news gather daw sa pinagamitin paghanap kibarita. Pero my question sir is, apira po sa provincial government of Albay, since na ang Bicol kadakon-dakon kita mga festival, may plano po ba kamo dalhin doon? At ano po ang tulong na ibinigay sa ng Department of Tourism Bicol? Yes. Kaya natin kita maububo kanina. Ever since I started with tourism, kasi ang hanap buhay ko nasa turismo, ang usually tulong ng Department of Tourism is to promote what we have created. Because that is their mandate. To promote all the tourism asset that has been created or existing in a certain place. The tourism department has, exposed and promoted and advertised what we have. So ngunyan, iyon na sa itang pigigibo. Iyon ang problema sa Department of Tourism. They see na funding. They see na funding. Pero,
So last time na may plano akong maglaag ko kan so as accuracy landing, nag-earmark si Daki budget para sa sakuyang prices. Pero in general, dahil man talaga sila nagtatapag financially sa mga araw kayo niyong aktibidades. Not unless siguro magkulit ako mag-agad, in which day ko pinigibo. Sa kuya, pag sinabi ko, Dani, tabangan mo ako, magsimpag ka ulit, dahil ako mapaluha. Kung tumabag ka, masalamatan ka. Kung dahil, ako ko magkulit, makulog lang ang boto. Mas marami na, dahil ka mag-expect. Tumabag sila, dahil sila magtabang, okay din. Aramigo. Okay, ano ba ito? The Department of Pitikao, the provincial, since it's part of Dimagayon, we were able to ask help from them. Pero again, with limited budget, we just continue working on what we can do. Kung manang-ani ako, tapos siguro na wala sa budget na kinausabuyan, isa sa ibang activities. Kaya, pasalamat. Mahanap na salamat kulang as organizer. Yes, sir. We were given we requested for funds. We requested for professional fee. Siyempre, may magamit, may atila. Tapos, we requested for accommodation. Yan kung sila nag-stay ko yan sa guest house. We requested for food. We were not given food, pero there were a lot of friends here na, Eric, sa kuya na pamanggi mo. Eric, sa kuya na sumangunto mo. Pero it was only these days of events. Kaya lang, dapat kailangan next time, pag nag-propose kami, prior to the event, may proposal ka na, may ano ka na may activity ka na, nag-aagal ka na ng way. In which day, inagad. So ngunyan, kami ni Aris na nag-gastos kan sarili ni prior to the event. During the event, ikaw kita ki-sponsors, ikaw kita ki-Aris sa government. After the event, day na naman kami kwarta. Kami na naman magastos. Kaya lang, ang kagayon na kini, na pwede ka maglunan, it's the only time na we will do commercial flights. Meaning to say, mapuking kami, mapalunan kami, masingil kami. Pero in the meantime, sabi ko ba sa Red, ang samuyang tuyo dito sa province is to showcase and relaunch Paramoto. Kaya lang, nagtukod si Governor na mag-tandem or mag-commercial. Sisay ko nga si sinabi ni Governor na malunan. Sisay ko na so, daray ka mo. Takunday po ka mo man, di ka mo nagsiseryoso maglunan, mabuking ako. Tasayang kang panahon because we have a very limited window for flying. May nagkakan ko kay Gob, sisay ko. Saro lang? Malaki ito siya. Saro lang ang gusto mag-flying na libre, kay Gob. Siguro noon nito tabi, takunday ilalago ang islat na sa mapabuk sa muya. Pero siyempre sinabi sa muya, Gob, priority ka mo, kaya kamo priority ta si Sigino. Maapot ako. Pag-isipan, sir. At yan, pag malista na po kamo, mawalan kami din kita mo, malista. Dali nga niya, kung nagbubuking na, inot ko pinisip, kung nalimbawa, 30 ka mo that time, maglulunod ka mo kapos, hindi mo pwedeng magsarabay-sabay. It's one at a time. Dahil ka na magpapipit, sa pagiging nervyo, sigurado, dahil ka na magka-intra. Okay, Tabi sir, ano pang okay na question? Yes, sir. Si Joshua sa TCGB. Good afternoon, sir. As part po ng Panginoon Festival na ongoing po ngayon, yung mga albayano na gustong ma-experience po ito, paano po ang process para makasakay, how much po yung mileage? In all the places here in the Philippines, when you do paragliding, they charge 3,500. You go to other places in Binangonan, you go to Carmona, you go to all the other places, they charge 3,500. Here in Legazpi, when we started paragliding at San Francisco, we also charge 3,500. But with Paramoto, we will charge 4,000. I think if that's reasonable enough, because may makina kita, dahil na kung mabiyahe pa sa Kalduman. So that's only the thing. Okay? Now, mabuking, magpalista na lang sa muya,
they scheduled with David. After all, some of my pilots will be remaining and even after the event, because we really want to start these things over here in Legazpi. May tiglayugan na nila sa dati sa San Francisco, magpigiling pa kami layugan ng Oraroking. Sa ikalit na samahan na para magpa-upload. Hindi pa mapapala kami kita mapapunyan. Pag pwede na mag-alap. Kundi, yung nasa ko yung messenger, Joseph Eric Diaz, I'm just a text away. Ano po Sir Joshua, okay na? Hindi ka ba talaga sa system, sir? Ay, hindi. Good afternoon. May hapon tabi ako sa inyo. Ito ang gusto kong itatanong sa inyo. Just in case of any untoward accident like that, sino ang mananagot sa pasahero? Parehas po yan ang abot mo sa mga activities na may kaakibat natin. Sarang example niya ng zipline, in which ako man ang panarahan. May zipline kita dati sa Linyon, ako nag-ibog ang zipline sa may Lava Front, and sa hirap ng Diyos, di man lamang po ki-aksidente. Nata. Because we are redundant on safety. Okay? In paragliding, they are also redundant in safety. So, di kita problema dyan sa safety. Because if this is not safe, if dripline is not safe, aluin ang pinagbawal. And they lining the safety measure kaya maray, yeah, that's there to stay. Ngunyan, in every activity which is equivalent to danger, we usually ask people to give their consent by signing a waiver. It does not mean that when you sign a waiver, they na pakilapon sa iyo. Pag nag-sign ng waiver, kung sabihin mo, delikado sa imong pigigibo, pero as operator kami, hindi naman dapat kamong pabayaan. Kaya lang, bakit gabos na gabat, iyaon sa muya. Because you consented to that activity. Okay? So, it's actually, kasiguro sa partimi, na tayo kami magulpi, kasiguro man sa party nindo, na ikaw magkimatabang sa ito. Kaya nag-agree kita, nagpipirmahan kita, duman sa pigapon na waiver. Sa ibang nasyon, pag mapirma ka waiver, may equivalent iyan na insurance. Kaya lang, di ang pinigigulig sa Pilipinas. Pero minaalang ka lang sa imong bayanan, ang i-insure mo sa sarili for just a 10-minute activity. Ang Amerikano, kaya-kaya yan. Pero ang Pilipino, abog kaya. Kaya pwede ko ng negosyo yan. Tapi hindi ka zero accident, di puros palawag sa imo ang bayan sa policy. Anyway, abot na magkakaroon ka ng motivasyon. So, it's the waiver that keeps us safe. We guarantee the safety. And sa part mo, guarantee ka na hindi ka pabayaan. Okay po? Maray na hapon po, Sir Eric. Ang tanong ko po sa Lady Pilot, Ma'am, paano po na-involve o na-engage ka dito sa ganitong, is it your hobby or talagang hilig mo talaga na lumipad? Magandang hapon po, sir. Salamat sa tanong. Sa tanong nyo, bakit ako na-involve dito? At the first place, I love extreme activities. Isa rin po akong member ng Air Gunners dun sa amin. So, yun, para maiba naman is dream high. Mas mataas kasi yung lipad kaysa yung nakakubli lang ako sa silent hunger ng mga ibon. So, ngayon, love ko na ko yung ibon. Dinisregard ko muna yung baril. Nasa flying na po ako. Rest assured, ang ganda ko ng activity na to. So, I'm encouraging every girls out there na join the team. Dito nyo marirealize na ang ganda ng buhay. Yun po. Salamat. Good afternoon, Kuya Eric. Tanong ko lang kasi yung last day event, may maraming audience sa yung mga nanonood. Paano ang walang audience dito sa hotel court para makapanood yung pagpipat ng paramotor? Yung last time, yung video to. Ngayon, yung audience ito, paano pang sistema para makapanood? 25,000 na mag-okay is free.
Ano nakalagay doon? Free for the first 25,000 participants or viewers. The same, ang Mas Loco, First Magayon Festival, the first 25,000 is free. The next 25,000, I don't know. Anyway, this is free. I'm just joking, Sir Edwin Badol. I'm just joking. This is a free show for the Albayanos. It's a part of the first Magayon Festival para motor show. Free po ini. Ang problema lang dyan, sa kuya, gusto ko i-free ni. Kaya na pag nag-park ka mo sa loob kan parking lot kang old airport, nag-charge sila ng parking fee. Natos ko yan, hindi ko na sasabutan kung pang ano yan. Kamu na ang bahala kaya. Pag nag-load mo doon ng auto nito, maagi ka mo sa may gate kang gwardiya, agad ang kamuki, tawag kamuki ticket, mabayad ka. Pero the show itself is free. Ano ang sistema? Malag lang kami kibariki, malag mo naman parang lagbalag. Basta sulayugan ka sa kuya mga piloto, sa kuya mga piloto, di pag-obstrakon ng aning safety boss. What time, sir? What time? Actually, nakalag kami sa permit fees 8 o'clock to 5 p.m. Unfortunately, because there will be a change of wind direction already, mahabagat na, may wind change na, dapat ko atap-atap. Kaya lang, because of the thing that was written, stipulated in the permit sent to us by Manila, the approval, medyo alas 8 kita, pero pipili to be mas atap. Layo na kita. We won't fly on an unsafe wind. We would like to make all these things safe. And the safest window is early morning. Kaya naglayag sila pasiring sa Mayon, early morning. They were there at around 4:30 in the morning. 4 o'clock in the morning. 4:30 nakaset na. Check ang gawos na gamit, double check, triple check, ang safety baga, maski 5 times check, pag umarod yan. Ang redundancy, pag umarod sa safety, marod sa English. Pero sa safety, dapat more redundant, much better. Sir, ang hot air balloon experience, nagtaw sa Indo election. Hot air balloon experience. Yeah. Nagtaw sa Indo election. Nagtaw election sa Indo. O guys. No. Prior to the hot air balloon guys coming in, yung naligi si Aris, tapi kadala ng paros. So we were aware that the first day, they would never float. Because they started late. Please don't quote me on that. Ako, namasubok man. Pero sa kuyang, mas loko ba yun sa kuyang iba? Bago yung loko, mas loko. Anyway, because sa kuyang opinion niya, naglayog ang hot air balloon because of temperature change. Pag mainit na, mapagalan mo na yan, dapat palayo. Pero kung malipot-lipot pang panahon, binigto sa ilatabunon ka, malipot ang luwas, mainit ang loob, malayo ka. Actually, science, hanapin ka dalat ang grade 1 pasanan. Ako, ang tama grade 1 ko pa sa vida, kasi mo sa Mr. Badal kung grade 2 manapunan. Basta kung grade 1 na, walang nga. Yeah. Anyway, it did give us a lesson. That's why we would like to do it earlier and late in the afternoon. Everything is coordinated. May contact kami sa kaap. Gapos na po, coordinated din ang problema. So yun na lang yan na maglaw. Sumayapot, magkikina sa tumangan. Sir, good afternoon. Kasi yung para motor show, parang may halo na ng negosyo. Yung lilipad, pwede bang maging may pangalan ng sinong gusto mag-advertise? Pag negosyo, pwede mo pagpapangyaraman. If we are the first para motor show here in Albay, because of the limited fund, I initiated to look for sponsors. And if I have a sponsor, I have to give my sponsor a very good kind of media mileage, of course. Usually, ang abot sa kuya na nag-aaral kayo ni, Eric, i-sponsor ko sa inyo. What is it in for us? Siyempre ako,
Ngayon, makumbisir ko may sponsor sa kuya, ma-offer ako kayo mag-iyon ng media mileage. And today, we are offering an out-of-the-box media mileage to be received by our sponsor. Ilalayo ko ang pangalan kang SF because SF is of help to me. And when you fly the name of SF, they will have a bragging right na kami sa nagpigtara kaya. Siguro pa kumanan ang fair sa part ng SF o pa kumanan ang fair sa part. We are doing our part, they are helping us, so in return we have to expose them also. In everything we do, Bob, even if you're a media man, even if you're whatever, you have to think of something that you will get back in return. Because if you're not going to do that, you better become a charitable institution, and we are not. We just would like to have a tourism activity here that is different and out of the box, and because of that idea, we also would like to earn. And we would like to earn fairly. Meaning to say, bayad yung mga gamit namin, bayad yung skills namin, we make people happy, we are also happy with what we're doing. In the end, that would be win-win. Not unless you have other question. Sir, para sa kaalaman po lahat ng Albayano, kailan po sir magsisimula yung first Magayan Festival para motor air show? First Magayan Festival para motor show is scheduled tomorrow. So, tomorrow morning. We really wanted to start at 6 o'clock in the morning. Kaya lang ngayon, I'm still negotiating with CAAP because the permit given to us was 8 o'clock. And we know that 8 o'clock is no longer that flyable. So, ang problema lang, ang CAAP medyo atrasado mag-action. Pero pipiriton ko na makalayong kita kiyata. Tanganin, satisfied na sa tuyan mga spectators. Ang kagayon nangyari ka, if it's zero wind, we can fly. Pero if it's gusty, medyo may takot. Okay? So tomorrow, the first Magayan Festival para motor show will start we will be there at around 6 o'clock. Pero kung later kami tugutan maglayo, we will try to evaluate whether 8 o'clock is flyable. If not, I will just explain to the people that we cannot compromise the safety of our pilots. And I hope you guys will understand. The willingness is there, but if we don't respect nature, nature will not respect us. So it has to be vice versa. But if nature permits, and the willingness is there, we will make people happy. We will make you guys happy. Sir, good afternoon. Aros, naintindihan ko ni Sir Gapos mga explanation. Sir, ano po topic anasahan sa atin ng mga viewers sa aga sa atin ng Motor Show? Ano po malayo din sila o may kakaiba pa kaming mahilig kami? Okay. We really would like to give these guys have rehearsed some formation flying. Kaya nga ang problema talagang pirmi, if the wind doesn't permit, hindi ito ma-execute. Pero kung mag-relive lang, mag-relive lang kita. Ano na? Hindi kita nga. Bago pag-itero lang. Tapos di na salat mo na, sang-sang ka, sabi ka talaga, masang-sang na ngayon sa mauma. Aba talaga. So layo lang. And then we will also have, pag di pwede maglayo, kung may gusto mag-kiting, ang sabi kong kiting, magkususarang gulang pinigibo mo. Iniuso, wingfish mo kang paraglide, pwede mo, istikon mo kung masambok siya ba? So may experience ka lang. We were trying to invite somebody na magpapalayo ko tayong mga RC na aeroplano, pero mauli na. So kita, kiting-kiting, may restoryahan, pag pwede mag-fly, fly. Pero may quick testing kaming banggi na may ilaw, ipan sa 11, gibuhot na. Depende mag-ilalay sa kondisyon ka pala. Pero ang kagayunan kaya, ngunyan na habagan, ngunyan na amihan, pero di pa maglayo. Pero pagkarali na magabagan, in which next month, mahabagan.
nag-change ng temperature, nag-change na gano'n na, gano'n may, kumbaga sa magayon na tinampo, may nagpupo na sa lubak-lubak, ando sa malubak na. So, feeling na yung mga pilota lang. Ang pinakamagayon na nainig ko din sa Bicol po kaya nag-live kami. Late December, January, February, March, April. Wala kaya panos na yan. Iyon itong kinibuod na naman sa San Francisco. Good afternoon po pala. Sorry kung late ako. Kuya pala nag-congratulate na ako sa iyo. Araw ko ay hindi ako successful. Kuya, ikaw kinailig kami na second sulat duwan sa taas ng tuktukan ngayon. So may expected ba kami na may pangtulo ba? Kasi nainig ko sa Facebook, panduwa na nakalumaan sa ano ka, kahit ka kayo na nagtulog naman. Sa Magayon Festival, hindi na magpapakal Magayon Festival. May expected ba kami na may pangtulo? Kasi ikaw nagtulog sa social media. And talagang naghanga sa mga Bicolano. Yan. Pag ika-late man nakapot mo. Kasi pag na yun, sabi mo sa kuya, makatabon nga ako dyan sa iyo, Kuya Eric, ako na kanyang pinakainod ka. Anyway, amigo ko ini, barkada naman. Si Sir Aristotle ang inod na nagsaka sa ibabaw. Ang sinong pangalawa, si Harley Anson. Ang sunod, si Kuya Paus. Si Kuya Richmond. Ang pangapat, foreigner, si Sir Luke Egghead. Nagulit pa siya. Pero magmamay ko talagang pagsirig siya sa Switzerland yata o sa ilang lugar na guluman siya, bigla layugan niya. Nalayugan niya sumayon. Nagulit na sa sobrang kaupahan. You know guys, ini pag nag-post ini, mga araw kayo ng tao taga-ibang lugar, may amigo siya na nagpaparaglide mo sa ibang lugar. Maiiling niya. Matcha-challenge siya. Dapat makaluman man ako. Because of what these four guys did, I'm expecting an influx of paraglider from other places. Na-experience ko na yan naman sa San Francisco. Para kami naglayog-layog naman bakong nga consistent. After a while, yaw sa mga taga-Indonesia. After a while, yaw na sa araw kayo. After a while, kaya lang nag-pandemic. Pero yan ang pinost nila. It's actually opening a market for international paraglider. So we will be expecting paragliders from all over the places, from all over the world to be coming in. Because it is only Albay, it is only Legazpi, or it is only Albay who has this Mayon volcano, in which everybody is excited about because of its being a majestic volcano. Indeed, when you come here, you will say it's amazing. That's why, sabi ko sa post ko, Albay or Legazpi or Albay or Bicol is a gem. It just needs to be polished. Kaya lang pag-polish it's a process na dapat pagtarabanan talaga ngayon talagang kumintab. At kung sa rusa lang magpapalis, sa rusa ng side and manner, pero kung tarabang taba, makintabo niyan. Ang equation kaya, ang consequence kaya, good economy, people coming in, may spending capacity sumalaog, supit babakalan, nagdidelay siya, so we will be helping people. And when you have the motivation of helping people, you will never grow wrong with that. But if your motivation is the other way around, expect na kakarmahon ka. Okay? So, sinantulos so naglayo na nagsakat duman sa ngayon. May nag-istorya sa kuya pa kung bawal. Bawal mag-hike. Pero maglayo, there is no provision in the law na bawal maglayo sa may payon. So nobody can accuse us na may vulgar kaming lay. Di kami kipig-vulgar na lay. We went there at our own risk. So everybody is still happy. Yung ma-perform sa aga with the leadership of Kuya Aris, and then our friends from Cebu, and then Negros, from our friend from Sarangani,
Tarlac, and then Nevesia, Vizcaya. I would like to thank you guys with all of my, from all the deepest abyss of my heart. Taka mo ang mapalaganap kayo ni. Sana masabutan ninyo sa kuyang motivasyon na maski pa kaming makuha, makapuon lamang, mas maray na. Kisa day lamang kita makapuon, din kamugtagan na yan. So we are initiating something that is it's practically an infant that needs a lot of nurturing. And with your help, dumakula lamang siyang maray, magilamang siyang kakusugan ng lugar. So we will be happy because of it. Thank you very much po. Thank you very much. I appreciate you coming in. Okay? Araw mo mo ako, maski di ako nagpamerital di round ka mo. Bayahin siya na, kapag nagabutan sa tuyang marirahin na buhay hindi, may merindala ka mo. Anyway, thank you very much po. Thank you very much. Sumapalistahan, kaya na gusto maglunad, sabi ni Governor siyang mabayan, ilistahan at sure sales ko na ito. Ano mo na? Ha?